Bago natin simulan ang part 29, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Ginamit niya ang Eye of the Observer at napansin na ang lahat ng mga nasasakupan niya ay level 9. Hindi ang pinakamahusay ang kanilang kagamitan ngunit may iba't ibang attributes ang kanilang mga suit. Sumigaw si Unstable Devastation na hindi niya hahayaang maghintay ang audience at iniutos niyang lahat ng mandirigma ay umatake. Ang mga mandirigma ay nagsimulang tumakbo ng mabilis upang umatake. Sumigaw ang Elemental Rat na laging tumatama ang kanyang slashing blade sa target. Ginamit ni Sharon ang Royal Sword at ilang Aura Blades upang itulak ang kalaban pabalik, at lumipad ito. Tinanong ng isang lalaki nang may gulat kung bakit hindi umiiwas si Xiong, at nag-isip siya kung bakit pa siya dapat umiwas. Agad na tumakbo ang ating bida patungo sa mandirigma gamit ang Wind Step at sinabi na mas mabuti pa siyang umiwas. Dahil ang kanyang katawan ay napakabilis, itinutok niya ang kanyang espada at ginamit ang Wind Chasing Blade skill. Kasabay nito, isang ibang manlalaro ang lumitaw at sinabi na siya ang pinakamalakas na depensibong manlalaro sa laro, isang Tower Shield Warrior. Tinamaan ng malakas na suntok si Xiong gamit ang kalasag, na parabang isang malakas na agos ng purong enerhiya. Hindi kayang pigilan ng manlalaro ang lakas na ito at sinabi na hindi ito maaari. Hindi nagtagal, pareho silang lumipad ng malayo sa gilid dahil sa isang malakas na shockwave at nahulog na may sirang kalasag. Ipinahayag ng system na natalo ang Elemental Rat player. Pagkatapos, biglang nakita ng lumang Iron player si Xiong na may mga kakaibang ugat na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Mabilis siyang tumalon gamit ang gravity skill at ang mga ugat ay umiikot sa kalawakan. Inisip niya na ang galaw na ito ay katulad ng Devil Whip Absolute Paradise, ngunit malayo pa ito sa kanyang level. Balak niyang ipakita sa kanila kung ano ang tunay na control. Inalog niya ang kanyang espada at ginamit ang Shadow Shackles, na kumapit sa manlalaro at inikutan siya ng mga tanikala. Piniga ni Cheyenne ang kanyang kamao at lalo pang humigpit ang mga tanikala at tumagos sa lupa. Pagkatapos, umangat ang usok patungo sa kalangitan. Ipinahayag ng system na natalo ang Nursery Group na player. Tinanong ni Unstable Devastation kung ilan na ang views nila ngayon. Sinabi ng kanyang kasamahan na mayroong 110,000 nanunood. Tanong ni Unstable Devastation kung balak ba niyang mag-perform ng personal. Ngunit sinabi ng player na hindi, sapat na ito sa ngayon. Isang mage ang lumitaw sa harap niya at iniutos sa kanila na tumayo at mag-revive. Isang maliwanag na liwanag at aura ang kumalat mula sa kanyang staff. Lahat ng mga natalo na manlalaro ay nakatanggap ng paggamot at dahan daw ang tumayo mula sa lupa. Sinabi nila na maganda ito at maaari na nilang maghiganti. Isa sa mga assassins ay malapit nang umatake kay Xiong mula sa likod at siya rin ay tinamaan direkta gamit ang isang malaking espada. Hindi siya gumalaw at nag-ipon ng lakas. Ang kanyang katawan ay nagsimulang punuin ng kidlat at kuryente, at pagkatapos ay ginamit niya ang skill na Thunder Disaster. Isang malaking dome ng apoy, enerhiya, at thunderstorm ang pumulibot sa espasyo, nilulunok ang lahat at winawasak ang alikabok na lumipad kay Unstable Devastation at pagkatapos ay nagkaroon ng usok. Patuloy ang system sa pagpapadala ng mga notification tungkol sa player na Earthman at Small Ant player. Natalo ang Green Lover, at pareho ang kapalaran ng mga Bill players, Elemental Rat, Old Iron, at Nursery Group. Isa sa mga nabubuhay na manlalaro ang sumigaw na mayroong mga 500,000 nang nanunood sa kanila. Mukhang mas sikat pa si Xiong kaysa sa Vice President, si Unstable Devastation.
Galit at pikan na sumigaw si Unstable Devastation na dapat mamatay na si Yong. Isa sa mga magicians ang bumaba at lumikha ng isang magic circle, sinabi niya sa elemental monster na pakinggan ang kanyang utos. Inutusan niya ang monster na i-activate ang formation, ngunit sumigaw ito ng sakit nang dumaan si Dancing Flame at tinaga siya gamit ang isang dagger. Tumakbo siya patungo kay Unstable Devastation, na nagulat sa kanyang sneak attack. Hinawakan niya ang kanyang sandata at nagpaputok ng isang spiked arrow. 3 arrows ang lumipad papunta sa babae nang sabay-sabay ngunit nakaiwas siya. Gayunpaman, isang arrow ang tumama sa kanyang binti at nahulog ang assassin dahil sa pagkakasugat. Naghanda si Unstable Devastation ng isa pang kumikislap na arrow. Tinanong niya, hindi ba siya ang top rank sa bilang ng mga kills ng mga miyembro ng association? Ngayon na nahuli niya siya, ibabalik siya sa level 0. Nag-alala siya at nagkunot ang noo. Ang lalaki sa tabi niya ay sumigaw na mag-ingat ang vice president at napansin niyang mabilis na lumalapit si Chon para umatake. Nagpaputok siya ng isang top-order crushing arrow na nagpalabas ng isang malakas na hangin. Maraming arrows ang lumapit sa ating bida na tiyak na papatay sa kanya, ngunit itinaas ni Sharon ang kalasag ng isa sa mga manlalaro. Lahat ng arrows ay tumama sa kalasag na iyon at winasak ang depensa. Pagkatapos, nagpaputok si Unstable Devastation ng isa pang piercing arrow at sinabi na hindi niya ito maiiwasan. Isang malaki at maliwanag na pagsabog ng asul na apoy ang lumitaw sa lugar kung saan nakatayo ang ating bida, ngunit pagkatapos ay tumingin si Unstable Devastation ng nagulat. Sumigaw ang player na nawawala si Showan at wala na ring trace ng kanyang assistant. Sumigaw si Unstable Devastation na maghiwa-hiwalay sila at hanapin sila, hindi nila pwedeng hayaang makatakas si Sharon. Sa puntong iyon, malayo si Sharon. Umupo siya sa tabi ng Dancing Flame sa ilalim ng puno. Binuhusan niya ng elixir ang sugat nito at sinabi na mabuti na lang at nawala ang debuff. Nag-atubili si Dancing Flame at nagsabi ng pasensya tungkol sa nangyari, ngunit sinabi ni Sharon na ayos lang ang lahat. Sige, hindi naman niya nais patayin silang lahat, pero tinanong niya kung bakit siya nagdesisyong tulungan siya, dahil lang ba fan siya niya. Mukhang si Unstable Devastation, lalo na, ang talagang nakatawag ng pansin sa kanya. Sumagot siya na dati siyang PD player. Nag-cooperate sila at gumawa ng sarili nilang maliit na team. Plano nilang mag-explore ng mga bagong lokasyon at mag-challenge ng mga kalaban sa mga dungeon. Naalala niya ang mga nakakatakot na manlalaro na laging nananalo sa battlefield ng walang dahilan. Paulit-ulit na pinatay ng Alliance ni Wei ang mga kasamahan niya. Nagdesisyon silang mag-quit sa laro nang bumalik sa 0 ang kanilang level. Hindi niya kayang pigilan sila at naiwan siyang mag-isa. Doon lang niya naisip na imposibleng mag-survive sa laro kung magpapatuloy siya sa isang peaceful strategy. Matapang niyang sinabi na tiyak na maghihiganti siya para dito kahit pa ang pangalan niya'y mababalat sa dugo. Tiningnan ni Sharon ang malungkot na babae at inisip na ang mga skills nito ay nasa mataas na antas. Bihirang makakita ng solo player na may ganitong mga skills. Kung tatanggapin siya ng team, makikinabang siya. Sinabi niyang balak niyang palawakin ang team, ano sa tingin niya? Sumagot si Dancing Flame na hindi siya makakapasok, bilang isang Earth na may red name, ikakahiya lang niya ang ibang mga miyembro ng team. Bukod pa rito, maaapektuhan ang reputasyon niya sa White River City. Sinabi ni Sharon na wala iyon, kung sakali man na magdesisyon siyang sumali, ang Zero Wing ay maghihintay sa kanya. Inabot niya ang kamay sa kanya at sinabi na pwede rin niyang ipatawag ang mga kaibigan niya. Labis na nagulat ang babae ngunit ngumiti ng maligaya at nagpasalamat sa kanya. Ito ang pinakamagandang bagay na narinig niya sa buong panahon ng paglalaro niya.
Naka-receive si Sharon ng request mula kay Blackie at mabilis niyang nakita ang kanyang kaibigang nagpanik. Sinabi ni Blackie na kakalabas lang nila sa kagubatan at agad nilang nakasalubong ang isang grupo ng mga behemoth monsters at talagang kailangan nila ng tulong. Napansin ni Sharon mula sa kanyang description na pumasok sila sa Silent Swamp, isang level 15 forbidden area. Sinabi ni Blackie na pupunta siya sa forbidden area, gusto bang sumama ni Dancing Flame? Agad siyang pumayag, at sa oras na iyon, nasa Silent Swamp ang natitirang bahagi ng team. Pinalibutan nila ang kanilang sarili ng barrier at papalapit na ang mga monster sa kanila. Lumabas si Sharon mula sa portal at tinanong kung kumusta sila, okay lang ba sila? Natutuwa si Blackie na dumating siya at agad ginamit ni Xiong ang Team Phantom. Sinabi niya na ang invisibility state ay tatagal ng hanggang 30 minuto. Mas mabuti na hindi sila sumugod mula sa malayo at mag-actively dodge, ngunit hindi rin sila dapat lumayo ng sobra. Naging invisible ang lahat, tinanong ni Blackie, pero bakit hindi gumana ang invisibility buff sa kanya? Sumagot siya na kung siya ay dumating, makakakuha siya ng experience points para sa kanila. Maraming swamp hippos ang tumayo sa harap niya sabay-sabay. Agad na tumakbo ang mga monsters patungo sa kanya at si Sharon ay naghanda na ng espada na may kargang kuryente. Ginamit niya ang wind lightning skill sa mga tumatakbong hippos. Isang net ng magic blades ang lumipad patungo sa mga monsters. Ang mahabang blades ay tumama sa mga hippos na nawalan ng 300, 400, at 500 health mula sa bawat tama. Lumipad siya sa ere at bumagsak, pagkatapos ay isang malaking fireball ang lumipad patungo sa mga hippos. Nakita niya ang isang malaking fiery explosion na nagbigay liwanag sa buong lugar at pagkatapos ng flash, ang mga hippos ay lumipad sa gilid. Ang mga bahagi ng katawan nila ay nahulog. Lahat ng monsters ay nawala at usok na lang ang natira. Lahat ng miyembro ng team ay nagulat. Ganong kalaking damage, parang hindi sila karapat-dapat maglaro ng laro na ito. Sinabi ni Sharon sa buong team na kunin ang mga loot at i-distribute ito sa kanilang sarili, at siya ang hahabol sa natira. Isang grupo ng behemoth ang tumatakbo palayo sa kanya at may mga kumikinang na bagay mula sa mga napatay. Nagsigawan silang lahat na susundin siya at si Sharon ay tumalon at patuloy na pinaghati-hati ang mga behemoth sa mga piraso. Pagkalipas ng 10 minuto, ini-report ng system na ang lahat ng miyembro ng team niya ay na-promote sa level 8. Tumingin siya sa paligid ng larangan sa usok na puno ng iba't ibang kumikinang na bagay. Bigla niyang naramdaman na siya ay nagyelo at hindi makagalaw. Hindi siya makagalaw at pati ang mga skills niya ay hindi magamit. Ito ay ang Castle of Death. Sa likod niya ay si Absolute Paradise na ginamit ang flash. Tinamaan siya ni Sharon sa likod ng ulo at ipinataw ang ilang mga epekto. Ngayon, ang pangunahing karakter ay na-poison, bumagal, at mayroon ding ban sa paggamit ng mga skills, pati na rin ang pagpapahina at pagdurugo. Ngunit sa isang iglap, dodged si Xian at tumalon palayo na ikinagulat ni Absolute Paradise. Bagamat hindi matatag ang kondisyon niya, sinabi niya na kahit ang skill ni Absolute Paradise ay makakapagpatupad ng ban sa paggamit ng skills, hindi nito sakop ang mga skill na may kaugnayan sa mga armas. Bumagsak ang ating bida sa kanyang mga tuhod at isang madilim na aura ang lumabas mula sa kanya. Lahat ng epekto ay kumain ng kanyang kalusugan. Sinabi ni Absolute Paradise na tinamaan na siya ng iyong foam kaya wala ng tricks na gagana. Nilasahan niya ang blade at sinabi na ang lason na ito ay ginawa para lamang sa kanya. Mabigat na nararamdaman ni Sean, mabilis na naubos ang lahat ng kanyang enerhiya. Naisip niya na masama na nangyayari ito ngayon. Mabilis na nilapitan ni Absolute Paradise at sumigaw na maghanda na ang ating bida na mamatay, ngunit napansin niya na ang mage ay naglunsad ng ghost arrow patungo sa kanya.
Ginamit niya ang shadow cloak at nagsabi ng hindi nasisiyahan na hindi tamang panahon para dito.